Hi, broccoli. I love you, broccoli. Nike and sing saya. Nandun Apapaging mo. Akatanan na jampa. Anyamin naman. Hi, broccoli. I love you. Click here. 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 Click here to subscribe. The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Broccoli TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Hey! Good evening po sa lahat. We're now live in YouTube and Facebook. Today is a Monday. Monday na pala. Or Monday pa lang pala. Ang bagal. Ayan, parang lumipas lang ang weekend. Anyway, ayan, tayo po ay magtalaga na po. At iwan na po natin mga cellphone. Magsisimula na po ang ating Bible exposition. In-invite natin si kapatid na Dark Knight at meron siyang, totoo ba to, sis Ansat? Meron silang debate. Silang dalawa ni Sis Grace. Paakyat na daw si Sis Grace. Wait lang Yun. Grabe na to. Okay. Samantala, bumati muna kayo. Sis Ansat, sige, ikaw muna. Yun, mapagpalang gabi. Good evening po. Medyo exciting tong gabing to kasi alam mo naman si Sis Grace, minsan lang sa atin umakyat. No? Tapos medyo may pag-uusapan daw sila. Yun lang. Uy, yun. Takot ako. Parang may aswang. Back to you muna. Medyo naglalambing to isa ko. Okay. Sige, may mga sasagutin tayong mga questions dito. Sige, Brad Choi. Good evening. Good evening sa lahat. Isang mapagpalang gabi po. Magandang gabi sa mga listeners, viewers, etc. And mukhang kapanapanabik ang ating gabi. Ako'y nagluluto na ng popcorn. Yon. Po. Sige po. Isa si Brad Choi sa mga nagtatanong palagi, may live ba, Brox? Mission na to Mission na. Oo nga. Ayan na. Before anything else, ano muna, Tol the Pax. Brad Tol the Pax. Long time Long time no see. No hear. Good Yes, morning sir. sa lahat sa Broccoli TV. Actually, hinahabol ko pa yung mga podcast dami kong backlog. Hindi na makahabol. Pero at least good evening sa lahat naman nakikinig. Lalo na si Dark Knight pala magsasalita ngayon. So, abangan natin. Ayo. Matindi yan. Sige, si Sis Kawan ng Wolf Pup na marami na ring following. So, yun po. Magandang gabi sa lahat, Brox and the family. And sa lahat ng listeners. So, yun. Kapayapaan po, mga kapatid. Magtumibay tayo sa pakikinig. Cheers. Okay, thank you. Brad Alvin, sumabate. Bate. Good evening po. Pinabati po mga taga-Bible Talks. Yun lang po, Brox. Good evening po mga kapatid. Yun. Opo. And Brad Dark Knight, ang ating panauhing pandangal. Lugo. Narito po, si kapatid na DK. Dark Knight, available ba? Hindi pa nag-iinit. Wala audio. Wala ba audio?
Merong message si sis, yung mga kalaban ni Dark Knight ngayong gabi. Ayan, lumabas mo na siya. Gusto niyo ba i-play mo natin? Tama ba yan? I-play natin sis Ansat? Di ba pasok si Sis Grace para fair? Maganda nandito si Sis Grace para pag pinanood niya yung yung clip nung makapag-reply, makasagot si Sis Grace. Okay, Oo, sige. ganun. Antayin. Okay. Sis Grace, akit na po. Let's get it on. Gusto natin matuto ng mga nakasuot sa Biblia. Samantala, for Dark Knight, andiyan ka na ba? Nako, wala pa rin. Boss, paki-check yung audio. Sound, punta kang sound settings. Palpaka tayo mic mo, Ansat. Sige, may sasagutin lang tayo. Yun daw Believer Magazine ay hindi daw sa MCGI. Third party daw ito. Ang issue lang, isa lang daw ang issue na yon at wala ka nang makikitang iba pang Believer Magazine issue. Ano masabi niya doon sa ganong claim? Ano ba yung Believer Magazine? Parang wala akong alam doon. Nakita ko minsan pero hindi ko alam kung continuous issue siya. Diaryo, yes. Yung dalas yun. Hindi, yung Believer Magazine, doon nakita yung King of Egypt daw ang nakasulat doon. Like Moses, King of Egypt. Baka talagang isang issue lang. Tapos parang nakinikinita nila. Wala na silang pinagkaiba sa iba. Siguro. Hinuha ko baka ganun. Kasi 'di ba tinutuligsa nila yung yung ibang religion, sasabihin, ba't yung nagmamagazine, yung ba yung talamak sa magazine, yung nangangatok lagi. Jehovah's. Tapos 'di ba ang yung pasugo, 'di ba? Tapos sila believers. Ano pinagkaiba nila? Siguro lang. Kinuha I think ko lang. kasi yun hindi lang yung isang issue. Madami yun Parang every month yun Pinapabili pa nga yun sa mga kapatid. Yun lang yung may copy online yung nandun sa cover si Kuya. Pero hindi yun one time. I don't think. Saka sa atin yun Alam ko sa atin yun. Sino ba nakakalam sa inyo? Brad Don 1. Ito matagal na kapatid to Alam mo ba? Yung Believer? Wala. Hindi masyado bro. Hindi po masyado. May naalala ako maraming issue yun Anyway. Ayan, sis Kawan. Parang matandang kapatid May matandang. 4 na dekada na pong kapatid si sis Kawan. Hindi lang alam. Sige. Yung totoo, 7 anyos na talaga ako. Nagkatawang bata lang. Ay, hindi po. Biro lang po. Baka may maniwala Anyway, nakakita ako ng na yan Believer. May collection na ganyan yung collection. Madami kasi. Di ba? Madami, no? Madami siyang hindi siya isa lang. Correct. Tapos magazine, cover to cover na talaga siya about faith inside the ADD before na ngayon known diba? as Yes po. So hindi siya third party na parang yung episode, yung issue na yon ay cover si Kuya. Tapos yung mga laman ay MCGI. Tapos yun lang, wala na daw iba. Parang nakikiprint lang. Hindi ko alam, ang gulo ni Totoy Bibo kanina So hindi, di ba? Anday mo nakita. Mapipicturean mo pa ba? Nandiyan pa kaya yon sa... Siguro mahalongkat ko kung titignan ko sa bodega namin. Pero alam ko nandito pa yung iba. Oo. Kinakatwira talaga lang siya kasi. ng ADD. Wala ngang mga doon yung 'di ba may ibang magazine yung may commercial like advertisements. Yes, advertisement. Wala siyang ganon. It's about the faith inside the ADD and or MCGI as now. Oo. Saka imposible isang issue lang. Ano yun? Kasi sabi nila, meron pa isang katwiran sila na hindi raw mali yun. Kasi like Moses, King of
Egypt left his, yung ano ba yung nakasulat doon? So, ang tinutukoy daw, yung King of Egypt, dire-diretso. Hindi naman nag-iwan ng, sino ba King of Egypt? Diba yung Pharaoh? Hindi naman umalis yun ng power. Si Moses talaga tinutukoy doon. Ang kinakatwiran nila, like Moses, King of Egypt, left the kingdom, something like that. Hindi naman umalis yun. Prince po yung umalis. Si Moses nga. Ay nako, wala kayo. Sige, wala itong mga defender na to. Sige, bro, Dark Knight. Okay na ba mic natin? Andiyan na rin si Sis Grace. Ayun. Hi, Sis Grace. Nako, ayan na. Boss. Good evening. Yun, nadali. Yan. Ano bang latest sa buhay-buhay? Sis Ansat, ikaw nga mag-intro. Parang, ayun. Paano ba to? Oo. Kasi ganito, di ba, napag-usapan natin dati na gusto mong i-invite si Sis Grace dito kasi pag-usapan yung Jeremias. Nakalimutan ko na eh. Pero maganda ito, ipanoodin na lang natin yung yung isa sa video ni Sis Grace. Tapos doon na lang siguro tayo mag-start. Ganun na lang siguro. Sige. Ha? Sige po, ganun na lang. Thank you, bro. Share ko lang. Happy birthday, DK! I wish you all the best. Sana lahat ng mga wishes mo magkatotoo. Maging magpakatatag ka. Andito kami sa likod mo lagi at sana huwag kang magbabago. Mahal ka namin at mag-iingat ka parate. Ano't ano mang mangyari, nandito kaming pamilya mo, tandaan mo yan. Gusto kong sabihin walang iwanan, pero time will tell, di ba? Mahirap naman mga ako, tapos hindi natin alam in the future yung mga maaaring mangyari, pero habang nandito kami, dito tayo, solid ang ating samahan. Yun, God bless. Tsaka Merry Christmas. Yun lang. I love you, DK. Happy birthday, DK. Dark Knight, happy birthday. We love you. We miss you. Pag-ibig from Dana. Hello po, kapatid na Dark Knight. Maligayang kaarawan sa'yo. Sana po, wish ko sa'yo, maging masaya ka palagi sa buhay mo. At tuloy lamang po sa pag-expose sa kulto. Ayun lamang po, kapatid na Dark Knight. Pagpalain po naman ang inyong buong sambahayan at ang inyong pamilya. Salamat po sa Diyos. Dear Dark Knight, happy birthday sa'yo. Sana ay ingatan ka palagi ng langit at ikaw ay pagpatuloy sa iyong ginagawa na paglilinaw sa mga kamalian na tinuturo dyan sa MCGI. Salamat at happy birthday ulit. Happy birthday, Dark Knight. I hope you're doing well. It's been a while since the last time I spoke with you, and I'd like to take this opportunity to thank you for everything you do. And please always remember that you are important in our community. Imparting those things we should know about the Bible is something huge, not just for me, but for those who still believe. Thank you for being that voice. You are greatly appreciated. Happy birthday, and I wish you all the best. Love you. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy na birthday pa. Happy na birthday pa. Happy birthday, DK. You. I would just like to greet Dark Knight, DK, of Broccoli TV, happy birthday. I wish you all the best and keep up the good work. Sana madami ka pang ma-inspire, madami pang matuto dun sa mga binabasa mong text sa Bible.
Yun lang. Happy birthday ulit. Hi Dark Knight, Dagnasty here. Isang pagbati ng maligayang kaarawan sa'yo. Salamat sa pagmamalasakit mo at sa pag-share mo ng wisdom. Isa ako sa mga nakinabang doon. Salamat at nagkadaupang palad tayo. Kaligayahan at kapayapaan para sa'yo. Happy birthday! Yun. Binabati ko po si kapatid na Dark Knight. Father Dark Knight, happy birthday. Gabayang kanawa ng Diyos. God bless po. Sa inyong journey, sa inyong buhay, sana po patnubayan kayo ng Panginoon. Yan pong ginagawa nyo sa Broccoli TV podcast na pagpapahayag na salita ng Diyos. Isang bagay po nung napakahalaga po niya para sa mga kapatid natin na gusto lumabas, yung mga exiters, yung nandun pa sa kulto. Sana po matulungan natin sila kahit sa ibang bagay. Tapos pagbabasa ninyo ng talata ng Biblia, tuloy nyo na po yan, mabuting gawa po yan. Kaisan niyo po kami dyan. Sana po matulungan natin mailabas yung mga kapatid sa kulto. At pag nailabas naman po natin, sana po madala natin sila sa maibalik natin sila sa Diyos. Yun na po, God bless po, Dark Knight. Tuloy-tuloy nyo lang po yung mga mabubuting gawa na inimpisa nyo dyan sa Lost in the Dark Knight na programa. Tuloy nyo po yan, maganda po yun. Yun na po, God bless po, thank you, salamat sa Diyos. Broccoli Podcast, Brother Dark Knight. Happy birthday, Dark Knight. This is Enoch Hay. Hi DK, happy birthday. I wish you all the best and the greatest in life. Of course, your love life, your family, your beloved mother. Wishing long life and great health for mommy. And of course, a very promising career and future para sa'yo. I pray always. And blessings and always peace to you, DK. Always you are our motivation and inspiration. Happy birthday again. Enjoy your very special day, DK. We love you. Thank you. Bye. Happy birthday, bro DK. Salamat sa isang tulad mo. Salamat sa mga natututunan namin sa inyo sa pagdidebunk nyo sa mga maling aral ng NCGI. Salamat sa inyo ni Brad Loss. Salamat po. Happy birthday, bro DK. Good evening po. This is Don Juan De Marco. Bumabati po ng happy birthday kay Dark Knight. Brad, hindi man kita kilala ng personal. Humahanga ako sa lakas ng loob, pananampalataya at malasakit mo sa mga kapatid na tulad naming mga exiter. Again, happy birthday. Mabuhay ka from Broccoli Family. Happy birthday po, Brad Dark Knight. Si White Knight po ito. Happy birthday. Sana pagpalain ka ng Panginoon. Sana magkasama-sama po tayo sa isang layunin. Magkasuportahan ng Broccoli TV at ang Bible Talk. Sana ma-invite ka namin uli na makapagsalita dun sa Bible Talk. Sana mawala na yung nararamdaman ko sa mga kapananloob sa akin. Ako wala na, bro. Mahal kita, Brad Dark Knight. Marami akong alam tungkol sa iyo.
Kaya sana mapatawad mo ko kung meron akong nagawang kasalanan sa iyo. Yun lang, sana umaba pang ang mga araw natin, mga pagsasama sa Broccoli, Bloodloss and The Dark Knight. Maraming magising sa dati nating sinasamahan. Yun lang po. Good luck and God bless you. Pero tingin ko parang sorry. Sana mapatawad mo ako sa mga naging atraso ko sa iyo. Sa akin wala ka namang atraso, sorry. Sensya ka na. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Laban lang. Kahit marami tayong pinagdadaanan. Andyan si Universe para tumulog sa atin. At ang ating mga kapwa-tao, mga kaibigan, handang tumulong sa ating pangangailangan. Okay, salamat. Bye-bye. Happy birthday to Dark Knight, and thank you kasi kahit naka-exit na kami or pag mga discussion about para sa mga believers, at least meron kayong na-share para mas maliwanagan pa yung mga tao na biktima ng pinanggalingan nating MCGI. Happy birthday ulit and have a very, very good year ahead of you. Binabati po namin si DK Dark Knight ng happy birthday. Wish you all the best and more birthday to come. Greetings from Lokal of Sitio Reddit at Memeverse Chapsuy Gulay Intergalactic North America. Happy birthday DK Dark Knight. Oy, Dark Knight, di mo sinasabi birthday mo pala. Happy birthday. Hindi ko alam kung ilang taong ka na, hindi ko na alamin. Hindi ako mahilig malam ng mga ganyan. Basta ako, ang alam ko, napakalaki ng na-contribute mo sa ating podcast. At siguro, hindi ganito ang Broccoli TV kung hindi ka dumating. Naalala ko nung nag-reach out ka sa akin. Nakwento ko lang sa iba. Sabi niya, pwede ka ba makausap? Sabi ko, sure. May trabaho ako ng time na. Ayaw gumana nung mic niya. Hindi ko siya marinig. Parang 3 beses tayo nag-try nun, no, na mag-usap. Wala talagang mic. Sabi ko, sige po, saka na lang po. Kasi akala ko kung sino lang yon. Baka dating membro lang, ganun. Yung pala si Dark Knight. Matindi. Buti na lang gumana yung mic mo. Kung hindi, baka nagkabisita na tayo. Anyway, happy birthday, Dark Knight. Enjoy your day. And thank you sa lahat. Salamat sa Gis. Yun, DK, happy birthday. Yun. Hindi ka kasi aakyat. Umiyak ka ba? Kailangan gumawa ako ng eksena eh. Open cam nga, patingin kung umiyak o hindi. Sige, Pasilip. yung iba muna, baka gusto mo bumati rin, yung mga nandito. Ang dami na nagchat-chat eh. Happy Si birthday ano daw. muna, si Sis Grace pala. Sige. Baka kung pwede. Kasi inabala ko si Sis Grace. Sige. Sige. Thank you po. Thank you, Sis Grace. Nagpag-coordinate siya. Wala po talagang debate. Anya ka ba, Sis Grace? Away yata. Wala. Sige. Raise hand lang. Yung iba. Guys. Ayan, na-on na Ayan yata na, yung sige. ano. Sige. Hello. Dinig ako? Yes po. Ay, hello, good evening sa lahat. Happy birthday kay Dark Knight. Ang wish ko lang for you, kasi syempre,
nandyan ka na sa field ng preaching. So basically, if you know something about the words of God, you have to deal with different kinds of animals. So I ask you to be a real warrior in the battlefield. I already relayed this to Sis Beliona na I'm rooting for you and also with Brad Soro. Kasi kailangan kailangan na talaga ng true warriors regardless kung ano man yung mga differences natin sa understanding ng words of God, regardless. But still, you have the guts, you have the balls to prove to people na kung ano yung understanding na nauunawaan ninyo. Kaya since marami sa battlefield na kahit mali-mali, they still pursue na mangaral. Sana ikaw din gawin mo kahit paunti-unti lang. Yun lang request ko sana. Yun ang wish ko for your birthday today. Actually, nag-spend ako ng time to get out today just to make a video for you. First time kong ginawa yun. Kaya lang, hindi mo na siya makikita. So, okay lang. Pero, as is, my wish is still the same na step up to be the real warrior. Thank you. Ayun, thank you po. Sis Grace Barrios. Lodi. Okay, yung iba po. Spoon. Spoon. Yun, happy birthday, DK. Happy November celebration. Yun lang naman. Ayun lang. Okay. Ayan. Yung iba nagchat-chat na lang. Si Tachi. Ay, mga nandito. Lonely Heart. Yun. Yung kay ano pala, yung kay Siskawan. Nasend ko na sa email. Hindi ako nag-check ng email kagabi. Sorry, Bunso. Send mo i-add ko ngayon. na lang sa... Play natin. Isa-send mo. Sige, okay. Oo. Ayan. Thank you din kay Sis Ansat. Oo. Hindi pa yan tutulog. 2 hours lang tulog nyo ngayon because of that video. Meron kang isang mansion sa langit. Okay. Anyone else? Wala na? Meron siyang 69 virgins sa lang. Nasa iyo na, Brox, ha? Andyan sa sa'yo. Naisan ko sa'yo. Audio lang. I-play ko na rin. Okay. Oo, sige. Sorry, Bunso. Maligayang kaarawan po, Brad DK. Ayun po, salamat po sa Diyos sa isang katulad nyo. At samahan nawa po kayong palagi. At ayun po, nawa lagi po kaming makapakinig ng learnings from you and more power to come. Yon. Thank you po. Sabi sa Biblia ay ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Gumaganon pa yan. Ayan. Happy birthday daw, sabi ni Diggy from him and Sis Nana. Ang dami nagmamahal kay Dark Knight. Umiyak ka na ba, Dark Knight? Eto, sa Facebook mayroon din Lila Yuson. Happy birthday daw. Ingatan nawa. Angie, happy birthday DK. Virgilio Paglinawan, happy birthday DK. Ayun. Sa YouTube marami, hindi ko na mabasa. Traveler. Ayan. Jamie Pat. Tarantino. Ayan. What? Ang dami. Hindi ko na mabasa, guys. Nagoyo ng kulto. Happy birthday daw. Logan Garcia. Tasio Filosofo. Ima Concepcion. JM Abilino. Ang dami, boss. Ubus oras. Night Ranger. Sige. Dark Knight. Sige.
Speech. Boss, puntahan ko lang yung last word mo, ubos oras. Para sa akin, sorry boss para sa akin hindi siya ubos oras kung i-acknowledge natin sila. Sabagay. Isang bagay na natandaan ko, boss, kay Bes, yung nabanggit niya once, yung phrase na yun little things means a lot. Tama ba yung pagkaka-recall ko? Meron siyang binanggit na ganun Little things means a lot. Kaya sinulat ko nga yung mga mga bumati. Kasi sige, ikaw na magpasalamat, boss. Boss, hindi ba ako nagpuputol-putol? Pasensya na Hindi. kasi minsan nagkakatyong. Yung aming kasing internet dito, nagkaroon ng 2 CCTV camera. Ewan ko kung makakakuha siya, makakabawas siya dito sa speed. So baka magkaroon siya ng ano ba tawag nyo ron sa pagputol-putol ng connection. Bandwidth. I-acknowledge ko lang, boss mula dun sa nag-umpisa. Kaya salamat ang Sat Brock Choi. Thank you Si Dana, Unlike Blood. Onesiporus, thank you. Seth, thank you. Alvin Manuel, Ate Pets, Onats Florendo. Oy, nakita ko si Onats. Boss, first time mong makita si Onats? Hindi naman, may profile pic naman siya. Okay. Hindi ko lang napapansin. So, sa video, thank you, Onats Si Rain, si Dignasty, Kamote, Enoch, Lost, Enoch, BFF ko yan si Emerson, Don Juan Di Marco, thank you Si White Knight, walang ganon, walang atraso. Siyempre, normal lang naman yun mag-clash Pero at the end of the day, bati-bati ulit. Ganun lang naman. Si Potato Pop, thank you, Reddit Lurker. Nakikita ko lang yung mga post niya, and then narinig ko na bumabati na siya. Night Ranger, JM Abilino, Marmel Yumida, si Ima Concepcion. Ima, thank you Si Tyrell Crisostomo, Logan Garcia, Nagoyo ng Kulto, Tarantino, Lonely Heart, Luke Skyrunner, Spoon, Jamie Pat, Diggy, Tolda Pax, Pix, Brad Pitt, Max, Ice Angel. Ito ba si Ate Grace? Si Ate Angel? Apo. Ate Angel thank you nakikita ko yung mga post nito, putulan ng leg. Minsan pagka umakas si ano ba yan, si Cruz Maris parang, eto na naman, putulan-tulan leg. Nakikita ko yung mga post niya gano'n mga hinahamon niya ng mga exeter ng MCGI Ate Angel, thank you Alvin Nana, Lila Yuzon, Angie Virgilio Paglinawan, Traveler, Ann Buraker. Ayun, thank you po sa lahat ng bumate. Sightseer, thank you po. Ayun, gaya ng nasabi ko, Brox, yung little things means a lot. Ang laking bagay noon, yung minsan nababati sila. Sa totoo lang, Brox, totoo yun Minsan may nag-request sa akin, paki-shoutout mo naman, sabi. Di shoutout natin siya, no? Alam mo, nagpadala siya ng video sa akin, tapos pinakita niya yung video na nabanggit yung pangalan niya, na isina-shoutout yung pangalan niya. So sa atin, maliit na bagay lang yun Yung, shoutout kay Choi. Ang liit na bagay lang nun Pero yung nababanggit mo yung pangalan nila, ang laking effect nun sa kanila. Natutuwa sila ron. At nababanggit yung pangalan nila on air. Kasi kaya ko alam yun, boss. Once upon a time, DJ si Brad Josel sa DWKY. Okay? And then, nagpabati ako sa kanya. Pinabati ko yung nanay ko, pinsan ko, tapos ako, pinabati ko sarili ko. Natutuwa ako. Nirecord ko yun. At lagi ko siyang piniplayback. Natuwaan ko yun na pangalan ko yun narinig ko sa radyo. Natutuwa ako doon. So mayroong mga ganun palang klase ng emosyon ng tao na yung mabanggit mo lang yung pangalan niya, natutuwa na siya. At doon ko naalala yung sinabi ni Bes na little things means a lot. Actually, yung minsan na isang pagkakataon, nagtanong ako noon sa programa ni Berdeli sa DZME. Ang host pa noon si Berdeli, si Nakauni. Ayan. Nung binanggit ni Bes yung pangalan ko, tuwa ako ron. Nung mabanggit niya yon, naka-record yun. Wala na lang yung tape, pero lagi ko siyang pinay-playback. Parang nasasabi ko, binanggit ni Berdeli yung pangalan ko sa radyo. Napaka-simple na bagay, walang kwenta doon sa nagsalita, pero ang laki ng impact sa isang tao. Yun yung na-realize ko, na may mga tao
maa-appreciate nila yung effort na ginawa sa'yo. Parang ganito right now, yung effort na ginawa nyo, and I'm very thankful. Kasi kanina nga, Brooks, nung iniisip ko, parang hindi ako dapat ganito. Parang, ewan ko, kayo, siguro ganun din ang pakiramdam nyo. Para bang ayaw nyo na nauubos yung oras ng tungkol sa inyo. Minsan ayaw nyo nun eh. Kayo yung center of attraction. Yung, ako, ayoko, parang, ewan ko, pakiramdam ko ganun eh. Siguro may pakiramdam din kayong ganun na parang, wag ako. Parang, kayo. Parang ganun. So, yun yung nararamdaman ko kanina na parang, teka, parang hindi naman yata ako karapat-dapat sa ganito. Parang, bakit ay ganyan pa? And na-appreciate ko siya. Alam mo kung ba't ko siya na-appreciate, boss? Bakit? Kasi ang bumati lang sa akin, alam mo kung sino? Sino po? PS Bank. Talaga? Birthday ko nga pala ngayon. Oo, pero gabi biro. na. Oh. Bawal lang sumumpa no? Sabi sa Bible nila no? Pero ang nag-iisang bumati sa buhay ko, PS Bank. Si nanay naman, ano lang naman siya, hindi naman siya yung gano'n ka, happy birthday, mga gano'n. Di gay birthday mo gayon. Gano'n lang naman si nanay. Ayan, sabi ng PS Bank, happy birthday. Cheers to many more years of happiness, success, and good health. All the best to you and this special day. Your PS Bank family will remain maaasahan for you. Kita mo, marami palang babati sa'yo. Kala mo, nag-iisa ka na lang. Yung pala may 3,000 pa, sabi sa Biblia, di ba? Hayop. Tumatalata, lupit. Tumatalata. Makasalwayo mo. Oo. Thank you po sa PS Bank. Talaga pala mga taga-MCG. Ay, iba kasi ang birthday doon eh. Birthday sa Espiritu. Ang masama mo nga, birthday ko nga sa Espiritu ngayon. At? Sabay? Ano ba? Sabay ba? Huwag kasabay kasi yan. Birthday ko sa Espiritu, saka birthday ko rin sa laman. Wow! So, what are the chances? 1 out of 365. Yung ratio. Oo nga, yung mga ganong ratio, Brooks. Nabautismohan ako, November 25, 19... Sige, sabihin ko na rin. Total, kilala na rin lang naman ako nung maraming mga taga-MCGI na mga manggagawa. Nabautismohan ako November 25, 1993. Ayan. Ang nagbautismo sa akin ay si Kaato Tobias. Sumakabilang buhay na si Kaato. Siya nabautismo sa akin noon. Bali, nung November 25, 1993, di ko malilimutan yon ng lugar na pinagbautismohan sa amin sa San Marcos, Talumpit, Bulacan. Yun yung ilog na kung saan mayroong mga nanunudyo ng aasar na sa mga ginagawa natin dahil pag nagbautismo ng tao, may binabautismo din ng mga hayop. Doon sa ilog ng San Marcos. Nung panahon na yon, nag-aaral pa ako noon sa PUP. PUP kasi ako dyan sa may Santa Mesa. So, midterm pa namin noon Basta pagkakatanda ko noon, may exam kami. Pero, hindi na nga ako pumasok kasi kailangan magpabautismo na ako dahil naunahan na ako ng takot Siguro karanasan nyo rin yan. Yung sinasabi dun sa kawikaan. Kabisado ko yun 1:23. Magsibalik kayo sa aking saway, narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at napakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Sapagkat ako'y tumawag, kayo tumanggi, aking iniulit ang aking kabay, walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan, ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating, pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, pagka ang inyong kasakunaan dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at ang hapis ay dumating sa inyo, kung magkayo'y tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Ayun, abisado ko pa yun hanggang ngayon Yun yung talatang isa sa na-implant sa akin nung dati na nakatakot pala pagka hindi ka mababautismuhan.
Darating ang araw, tatawanan ka na lang ng Diyos pagka pinabayaan mo siya. Ayun, kaya nabutismuhan ako nung panahon na yon. And that time naman, birthday ko din. Kaya pagdating ko sa bahay, mayroong birthday cake. Hindi ko naman alam, bawal pala yun. Bawal pala celebrate yung birthday cake. Mga birthday na ganun. Yun, kinonsulta ko na lang sa manggagawa. Di ko pa naman daw alam, bago pa lang naman daw akong miyembro sa loob ng MCGI. Ayun, at the age of 17, total na, banggit ko na rin lang. Wala, yan na eh. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng Uwate. Bukod sa PSB, bukod sa PS Bank, thank you. Ako pating ako. Ayun, boss. Kaya ako naman sabi na walang MCGI na bumate. May mga dating bumabate, mga kasama ko dati, mga workers eh. Kaya lang, naging pulutan nga ako rin sa salute ng Metro Manila workers. Kaya ngayon, wala na siguro bumate at yung ibang mga nakakaalam rin. Well, okay lang naman. Ganun naman talaga sa atin, boss eh. Pagka kasi nalaman nila na exeter ka ng MCGI, ano ka na, taing pusa ka na sa kanila. Pero mo si Lorena Yanga, kaibigan ko eh. Wala nga. Hindi ko nababatiin yan kasi sabi sa paksa, nakakasakit ng kalooban, ano? Si Marie Piñaranda, kaibigan ko, pero pagkakaaway mo raw si kuya, solian na ng kandila at ano na, ayun na, hindi na tayo magkikibuan at all. Nakakalungkot pagka nag-out ka ng MCGI. At yung may narinig ako kanina, yung sinabi na salamat sa malasakit mo. Well, hindi lang po siguro kaming naririto. Marami pong nagmamalasakit eh. Sa mga exeter ng MCGI. Katunayan, may mga lumalapit, boss, sa atin nang hihingi ng advice, nang hihingi ng tulong. Luckily enough naman, nakakatulong naman kahit pa paano yung mga napagsasasabi natin sa kanila ng mga payo. And narito lang po naman kami. Sabi nga ni Brooks dati noon, parang ayaw niya na eh. Nung sinasabi niya yon, parang ano sa akin, boss, sa totoo lang nung sinabi mo yon na parang ayaw mo na, ano yung mawawalan yung podcast? Parang nangihinayang ako. Ayaw mawawala yung podcast. Nung sinabi, minsan kasi sinabi ni Brooks po yun eh. Parang ayaw niya na rin. Parang nakakaramdam na rin siya ng pagod. Lalo mo siya kinikita una, tapos nai-stress pa siya, naaaway pa siya ng asawa niya. And then wala naman siyang napupurbetyo. Parang naisip ko noon, ano kaya, bibitawan nga kaya talaga ni Brooks. Nung panahon na yung kasagsagan ko, loob-loob ko, wag Brooks, hindi dapat. Dapat ituloy mo yan. Pero darating at darating din pala yung punto na gano'n, na oo nga, parang minsan, nagsasawa ka na rin. Dumating na rin ako sa point na gano'n, boss. Sabi ko, ayoko na rin. Parang last na lang to. Sabi ko nga, meron akong isang episode, last na lang talaga, boss. Sabi ko, pang last episode na lang talaga yon. Kumbaga, yun na lang yung huli kong appearance sa Broccoli TV, yung kasaysayan ng religion, nasasagot sa mga tanong ng mga exeter ng MCGI kung ano na ang dapat gawin ng isang exeter ng MCGI. Paano kung totoo ang MCGI? Saan tayo pupunta kung lalabas tayo ng MCGI? Yung balangkas na yun, boss, sasagot yun sa napakaraming tanong ng mga exeter or ng mga closet ng MCGI. Kinukumpile ko pa lang talaga eh, kasi gusto ko talagang makita nung mga nakikinig sa atin kung paano po nag-start itong religion. Bibigyan ko lang kayo ng glimpse. Yung pag-i-start ng religion, bago pa ang Christianity, bago pa ang Judaismo, meron na talagang nag-i-exist na religion eh. Sa bandang kanan, nag-i-exist na rin itong mga Hinduismo, Budismo, mas matatandang religion kesa sa Christianity. And then pag pumasok si Kristo, makikita niyo po doon sa flowchart na yon, papasok ang Katolisismo. Pagpasok ng Katolisismo, magsasanga na naman siya. Maghihiwalay na naman. Magkakaroon na ng Orthodox, magkakaroon ng Protestant. And then, kung tutugay-gayan mo, bababa at bababa, ang dami niyang sanga, magsasanga na magsasanga, hanggang sa dumating ka sa ilalim, hanggang marating mo si Miller. At pag narating mo si Miller,
darating na ngayon sa Sabadista, Saksi ni Jehovah, papasok ngayon ang Iglesia ni Cristo. Pagpasok ng Iglesia ni Cristo, papasok ang Perez, papasok ang Saligid Suhay, papasok ang Dating Daan, papasok ang Daniel Rason. Kung makikita nyo mula dun sa taas hanggang dun sa baba, pag nakita nyo po yung flow na yon, mararamdaman nyo kung bakit nagkaroon ng religion. Papasok ang isang religion, magsasanga. Bakit? Nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang dalawang pastor ng religion. Magkakaroon ng breakaway. Pag nagkaroon ng breakaway, mangangasiwa yung tatay. Pag namatay ang tatay, mangangasiwa anak. Pag nangasiwa ang anak, mangangasiwa ang apo. Magkakaroon ng breakaway, mag-i-establish na naman ng panibagong religion. Magpapalit na naman ng pangalan. Pag nagpalit ng pangalan, may titindig na namang leader. Papasok uli ang anak, papasok uli ang apo. Magkakaroon uli ng breakaway. Magkakaroon na naman ng panibagong pangalan. Hanggang sa marating mo itong panahon ni Teofilo Ora. Na kung tutugay-gay mo sa lahat ng religion, na itong nanggaling kay Miller, papasok ngayon itong Sabadista, Saksi ni Jehovah, papasok ngayon itong Iglesia ni Cristo. Itong Iglesia ni Cristo, makikita mo, papasok naman dito si Teofilo Ora na lumabas sa Iglesia ni Cristo. Magsasanga itong Teofilo Ora, papasok itong mga nakilala natin na si Filomeno Hison, Libita Gugulan, Eliseo Soriano. Papasok yung mga yan. At yan, mga dati nang nagsasabi yan na malapit ng maghukom, darating na si Kristo. Tumaas ka ng kaunti, yun din ang kanilang paniniwala. Darating na si Kristo, darating na si Kristo. Kaya nung mamatay ang Nicolas Perez, ang paniniwala nila nung araw, darating na si Kristo. Unfortunately, walang Kristong dumating. Ito ngayon ang nangasiwa si Bes. Kaya nung panahon ni Bes, nung kami po'y naanib, narinig namin yun sa kanya. Nung kami dumalo ng aralan, siguro 94 or 95, between those timeline, sabi niya, mga manggagawa, hindi na naman magtatagal ang panahon. Matagal na siguro yung mga 7 taon, 10 taon. Matagal na yun. Kaya yun ang nag-udyok sa amin para hindi na magpurso sa pag-aaral. 93 nung ako'y nag-aaral sa PUP, nawalan ako ng gana. Talagang nag-focus ako sa pagmamanggagawa kasi gano'n na lang yung time frame eh. Yung pagkuha ng mga bukasyon, noon abogasya, doktor, hindi na yun ang ipinupurso eh. Kasi ang inaantabayanan na lang natin noon daw is yung pagdating ng malaking kapigatian. Kaya hindi na natin binigyang halaga yung career natin at yung development natin. Ano nangyari? 2000, pumasok, walang dumating na Kristo. 2005, 2010, 2020, eto na ngayon. Yung dating nagsasabing malapit nang dumating si Kristo, patay na rin. Wala na rin si Bes. Ngayon, eto naman tayo ulit. Makulit pa rin. Darating si Kristo, darating si Kristo. Bukas makalawa, mawawala na uli ang nangangasiwa ng MCGI. Papalitan na ng panibago. Yan pa rin ang ating paniniwala. Magtitiwala pa ba kayo ngayon at talagang bahala na kayo? Pero maganda yung paksa na yun, magandang usapin yun kung sakasakali mabuo po natin. Kaya sa lahat po ng mga nagsasabi na salamat sa pagmamalasakit nyo, opo, hindi naman sa tinatanggap namin yung inyong pagpapasalamat, kundi kaya po kami naririto dahil gaya nyo po, nauna rin kami na nagbiktima ng ganyang paniniwala at pananampalataya. At siguro po kung meron mang isang tao na mag-iingat ng pananatili niya sa loob ng MCGI, siguro kami yun. Kasi ang tagal na rin namin eh. Ang tagal na rin ng panahon na nabuhos namin sa loob ng MCGI. At mahal ko nanay ko, hindi ko pababayaan na kung mangangahulugan ng impyerno yung pagpawala namin sa MCGI, hindi ko pababayaan na itong nanay ko mawala rin sa MCGI. Hindi. Pero na-realize ko lang ang isang bagay na totoo. Yung dating akala nating bayan ng Diyos at sugo ng Diyos, it's all a lie. Dating sinampalataya na nating naroon tayo sa bayan ng Diyos, hindi. Yung dating atake natin dating religion na mali ang aral ng Katoliko, mali ang Sabadista, mali ang Saksi ni Jehovah, mali ang Iglesia ni Cristo, unfortunately, mali rin pala tayo. Bakit? Saksi ang katotohanang nare-research natin ngayon sa ating panahon na masyado tayong naging comfort kay Bes. Hindi tayo nagsuri, masyado tayong hayahay dahil pinagtiwala nating buo kay Bes.
Pero ngayon, available ang resources sa internet, pag-aralan mong maigi, marirealize mo, oo nga, mali nga pala yung itinuro sa atin ni Bes. Yun, boss, yung sinasabi natin sa podcast, na ang available information sa ah, platform at stream at sa mga media, nandyan na nagkalat na eh. Mag-Google ka, may matututunan ka. Mag-chat GPT ka, may matututunan ka. Available na po ang lahat ng mga makinarya para matuto ka sa bagay na dapat mong malaman. Yun yung intent natin, kaya natin sinabi na yun pong chat GPT, Google, again, minasama yan sining best friend mo, Brooks. Minasama yan ng XO. mga best friend mo. Anong tinawag nila sa atin? Iglesia ng Google. Members of chat GPT, Inter-Google. Ayun, MCGI. Bobo rin eh. Pasensya na sa word. Pero hindi rin nag-iisip. Kasi kung palagay mo yung MCGI stands for, alam nyo na, di ba? So merong gumawa ng parody. Parody ba tawag mo, boss? Yung members chop suey Gulay. and gulay intergalactic. So parang parody siya kung ano man ang tawag niya, no? So parang ang pangit nun sa isang miyembro ng MCGI, di ba? So MCGI, tapos magkakaroon ka rin ng isang version ng MCGI na members chop suey gulay intergalactic. Pangit yun. Abay, gumawa rin sila ng MCGI meaning nila. Ayan, members chat GPT Inter-Google. Eh kung Inter-Google, eh di gumagawa rin kayo ng nakakasama sa pangalang MCGI. Di rin kayo nag-iisip, ano? Nabobo nyo? Sorry. Patawa rin. Yung mga kalaban mo sa podcast. Oo, tapos ayan, leader of the month si Broccoli, vocalist Dark Knight, yung backup, Kuya Adel, yung Chiwari-Wari Waps. Oo, itong mga parang palengke kung mag-podcast no? Sige nga, pumasok na kayo dito sa aming podcast. Patunayan nyo nga sa amin, ito, inahamon namin yung mga nandiyan. Kung sino man yung mga nagmamaru-maru at mga nagmamagaling dyan. Teka, para kay Ice Angel, kay Ate Grace Barrio, sabi niya, nasa field of preaching daw ako. Wala po ako sa field of preaching. Siguro, lang, kumbaga, anong tawag mo doon, boss? Jeans nung MCGI. Siguro hanggang ngayon, nandun lang. Pero, out na po ako doon, yung pagmamanggagawa sa MCGI. Hindi na po active. Kasi nga, kumalis na nga po ako riyan. At wala po ako sa field ng preaching siguro. Siguro kaya lang po ako nakakapagsalita ng mga verses dahil dun po sa mga verses na i-debunk natin. Na dun lang natin nare-realize, oo nga, mali nga pala yon. Dun lang natin nauunawaan na pagka pala ikaw is pinag-aralan mo talaga yung sinasabi ng mga scholars, sinasabi ng mga nakakaalam sa Bible, marirealize mo nga pala, oo nga pala, may sabit nga pala yung naituro sa atin ni Bes. Parang yung mga napag-aaralan po natin in the past, di ba? Kayo'y maging mapagpatuloy. Ginagamit natin yon para ang kapatid, i-encourage natin na tumuloy lang sa paglilingkod, which is mali pala yung verse na ginamit. Dahil ang pahulugan pala ng salitang mapagpatuloy ron, hindi naman pala mapagpatuloy in the sense na yung nagkukontinue ka ng paglilingkod. Na ang kahulugan lang naman pala nun is maging mapagpatuloy. Ayun. Bakit natin nalamang mali? Kasi mamatay po si Bes. Active member pa rin po kami. Hanggang sa nangasiwa si Kuya, active member pa rin kami. Kaya lang, nung nangasiwa na po si Kuya, ayun na, unti-unting bumalot yung maraming tanong about verses ng Bible na ginagamit niya. Kasi hindi kami sanay po na meron kaming naririnig na awkward na paniniwala. Kasi natuto kami kay Bes. Ultimong sa at ng malaking issue po sa amin yun eh. Tapos bigyan natin sila ng isang halimbawa, Basahin nga natin, pakita lang po namin sa inyo kung gaano po kasensitive ang MCGI or dating daan pagdating po sa pagiging mitikuloso sa Biblia. Tingnan nyo po itong nakasulat.
Nawala. Basahin natin itong nakalagay sa awit. Ang kapitulo ay 12, versikulo 6. Nung nagdebate ang isang born again na pananampalataya at dating daan, ito isa sa napag-usapan. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Ayan. Kaya sabi nung born again, yung salita raw ng Diyos, dalisay na salita, makapitong dinalisay. Boss, payag ka ba ron na yung salita ng Panginoon makapitong dinalisay? Apo. Ayun, di ba? So payag ka ron, makapitong dinalisay. Diyan sa mga punto na yan, diyan tayo metikuloso eh. Gaya niyan, payag ka na ang salita ng Panginoon makapitong dinalisay. Pinunanibes yan at yan ay mali, sabi ni Bes. At na-convince naman kaming mali. Bakit? Tama nga naman ang punto rin ni Bes. Ang salita ng Panginoon hindi makapitong dinalisay. Sige boss, basahin mo kung alin dyan yung makapitong dinalisay. Yung pilak. Yung pilak, yung salita ng Panginoon. Makapitong dinalisay ba yun? Gaya So daw, ipinakikita lang dyan yung pagiging dalisay ng salita ng Diyos. Doon pinagtawanan natin yung pananampalatayang born again doon. Dahil ang sinasabi ng born again, yung daw salita ng Diyos, makapitong dinalisay. Ang sabi ni Bes, hindi dinalisay ang salita ng Panginoon kasi ang salita ng Panginoon, dalisay na salita. Bakit mo dadalisayin? Dalisay na yan. Ngayon, gaano kadalisay ang salita ng Panginoon? Gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Alin ang dinalisay? Yung pilak. Yung pilak na dinalisay ng makapito, ganun kung ikumpara ang salita ng Diyos na dalisay na salita. Pero ang salita ng Diyos, di mo kailangan dalisayin. Kasi dalisay na yan eh. Nakita mo yung points ni Bes doon, boss? Ganun kamitikuloso. Ang mga manggagawa noong araw. Kaya po, nung pumasok yung era ni KDR, ayun, unti-unti kaming nagkaroon ng tanong, bakit ganun? Parang mali yung paliwanag ni Kuya Ron. So, ba't sasabihin na ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, gayon may natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Alin yung isa na yon na pagka kinatitisuran mo, nagiging makasalanan ka sa lahat? Sumagot lahat ng KNP, kautusan po. Yun naman talaga kasi tinuro ni Bes, kautusan. Kaya yun din ang paniniwala namin, ay hindi raw kautusan yun. Alin po yun? Yun daw isang kapatid yun na pagka pinatitisod mo, nagiging makasalanan ka sa lahat. Parang mali eh. Pero okay lang. Nung marinig ko yun, parang, ayan boss yan. Sino mang gumaganap ng buong kautusan, gayon may natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Alin daw yung isa na yan na pagka natitisod ka dyan, nagiging makasalanan ka sa lahat? Ang sagot ng lahat ng KNP, pati si Sislus, kautusan daw yan. Talaga namang kautusan talaga tinutukoy dyan eh, kung ibababa mo yung talata eh. Pero paliwanag ni KDR dyan, yan daw yung isa na kapatid na pinatitisod mo, nagiging makasalanan ka sa lahat. Mali. Kasi kung itutuloy mo, boss, ituloy mo lang sa 11. Kung alin ba yung tinutukoy dyan na isa na kinatitisuran mo, nagiging makasalanan ka sa lahat. Sapagkat na nagsabi, huwag kang mangangalo niya, siya rin namang nagsabi, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalo niya, ngunit pumapatay, nagiging suwail ka sa kautusan. Ano ibig sabihin? Halimbawa, 10 ang utos, Brooks, 10 ang kautusan. Sabi doon sa kautusan, huwag kang mangangalo niya, okay sa'yo. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, okay sa'yo. Huwag kang luluhod sa Diyos-Diyusan, okay sa'yo. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, okay sa'yo. Pero halimbawa, yung pagnanakaw, hindi okay sa'yo. Nagiging suwail ka sa kautusan. Bakit? Sino ba nagbigay ng siyam? Ang nagbigay ng siyam, yung Diyos eh. Kung talagang makadiyos ka, dapat yung pang-10 na ayaw mo, na parang pakiramdam mo, offended ka, pagka susundin mo, lalabas, hindi ka talaga makadiyos nun. Kasi sino ba nagbigay ng unang 5? Ang Diyos. Sino nagbigay ng susunod na 4? Ang Diyos. Sino nagbigay ng 9? Ang Diyos pa rin. Ayaw mo. Ayaw mo talaga sa Diyos.
Kasi kung talagang gusto mo ang Diyos, lahat ng sabihin niya, susundin mo. Kaya ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at titisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Bakit? Kasi ayaw mo ng isa eh. Dapat lahat ng salita ng Diyos, sundin mo kung talagang lover ka ng Diyos at ng katotohanan. Parang mali yata paliwanag ni Kuya Ron. Pero sabi po, okay lang. Kasi sabi ng Brother Eli na ang kalaban ni Kuya, kalaban ni Brother Eli. Tangkot lang namin. O di, sige, okay lang, pass. Di ganun lang naman. Kaya lang may mga sumunod na mga katwiran pa na ipangaral mo ang salita sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ano daw yung pangangaral ng kapanahunan? Simple. Mangaral ka ng ayon sa kapanahunan. Ano yung hindi kapanahunan? Ano yung pangangaral ng hindi kapanahunan? Yun daw yung panahon ng pagtahimik. Ha? Saan mo nabasa na yung pangangaral ng hindi kapanahunan, yun yung panahon ng pagtahimik? Ang pinuntahan, Ecclesiastes. Parang layo naman yata ng kunik. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, ang pakahulugan kung ano yung pangangaral ng hindi kapanahunan is napunta ng Ecclesiastes yan. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. So bilang isang mangangaral, dapat nakikita sa iyo yung pagsisikap panahon at di panahon. Bilang mangangaral, ipinangangaral mo ang salita panahon at di panahon. Panahon at di panahon, sumasawata ka. Panahon at di panahon, sumusaway ka. Panahon at di panahon, nangangaral kang may pagpapahinuhod at pagtuturo. Ano kahulugan ng pangangaral ng papanahunan? Simple. Mangaral ka ng ayon sa panahon. Ito, as normal, mangaral ka. Ano yung pangangaral mo ng hindi kapanahunan? Ano ibig sabihin nun? Ang pinuntahan, Ecclesiastes. Parang layo yata ng dugtong. Nasa 5, sapagkat sa bawat sa silong ng langit ay may kapanahunan. Panahon sa lahat ng bagay. Panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan. Ayun. Panahon ng pagsasalita, panahon ng pagtahimik. Ano daw ang kahulugan ng pangangaral ng hindi kapanahunan? Yun daw yung hindi ka magsasalita. Yun daw yung tatahimik ka. Parang yan, 3:1 na Ecclesiastes, kung itutuloy-tuloy mo, boss, sa bandang ibaba, hanggang sa makita mo yung panahon ng pangangaral o panahon ng pagsasalita, panahon ng pagtahimik. Ayan. Yun daw pangangaral ng ukol sa panahon niya, nasa 8. Ang sabi, sa 8, panahon ng pag-ibig, panahon ng pagtatanim, panahon ng digba, panahon ng kapayapaan. Ay, natumbok mo na kanina eh. Saan ba yun? Sa 7 or sa 7 or 9. Ayan, 7. Panahon ng pagtahimik, panahon ng pagsasalita. Ano daw yung panahon ng pangangaral? Yun daw yung panahon ng pagsasalita, yung normal. Ano naman yung panahon yung pangangaral ng hindi kapanahunan? Yun daw yung panahon ng pagtahimik. Una, how sure are you na yun ang kahulugan nun? Hindi ba makatwirang si Pablo rin ang tanungin mo? Bakit pumunta ka kay Ecclesiastes? Panahon pa ni Solomon. Hindi ba sarili na lang interpretation yon? Si Bes, kung magbigay man ng mga pakahulugan, may mga supporting verses na makatwiran. Ano paliwanag ni Bes dyan? Ang manggagawa, lalo na ang ministro, dapat nangangaral ka panahon at di panahon. Huwag tayong gagaya sa isang iglesia, sabi niya dati, na sila pagkapanahon ng tag-ulan, hindi mangangaral. Tigil ang pangangaral. Dahil hindi raw panahon ng pangangaral. Yun ang pakahulugan ng isang iglesyang inaatake ni Bes. Kaya dapat ang manggagawa raw, nangangaral ka panahon at hindi panahon. Ang sabi dun sa isang talata ng Ecclesiastes, pakisearch mo na lang, boss. Ang sabi dun, ihasik mo ang iyong salita sa umaga. Huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, maging ito o yaon. Ayun, mayroong nakasulat na ganong salita sa Ecclesiastes. Ihasik mo ang iyong binhi sa umaga, huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, maging ito o yaon. Ayun, sa Ecclesiastes Kapitulo 11, versikulo 6, ganito po ang nakasulat. Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi,
Huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon o kung kapwa magiging mabuti. Yan ang paliwanag ni Bes dyan. Na ang manggagawa dapat, lalo na ang ministro, nangangaral ka umaga, hapon. Wala kang break time, wala kang bakasyon. Dapat lagi kang nangangaral. Naghahasi ka ng binhi sa umaga, naghahasi ka ng binhi sa hapon. Kaya nga nung magbigay ng aral ng Panginoong Hesukristo, anya doon sa mga apostol, nakikita niyo iyang puno ng igos. Pansinin niyo, walang bunga. As ginawa niya, sinumpa niya yung puno ng igos. Ba't niya sinumpa? Eh hindi naman panahon ng pagbubunga. Okay, sana kung panahon ng pagbubunga, halimbawa, bangga, nagbubunga. Wala kang bunga sa panahong dapat kang magbunga. Sumpain ka man, okay lang. Kasi panahon ng pagbubunga, ayaw mong magbunga. Pero yung puno ng igo, sabi ni Bes, hindi naman panahon ng pagbubunga, abay, sinumpa niya. Ba't niya sinumpa? Kasi, ayan, sinalita niya ang talinahagang ito. Isang tao may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. Siya'y naparoong humanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taong pumaparito, bla bla bla, etc. Kung yan man yung eksaktong verse, boss, pasensya na. Di, tinumpa niya ngayon yung puno na yon. Ano ngayon ang tinuturo ni Bes nung panahon na yon sa mga manggagawa? Bilang mga ministro, sabi niya, bilang mga apostol, hindi nag-aksaya si Kristo ng panahon para turuan niya ang mga apostol. Na ano? Na dapat kay panahon ng pagbubunga, kay hindi panahon ng pagbubunga, bilang punong kahoy, bilang ministro, dapat nagbubunga kayo. Mangaral ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Hindi ang kahulugan nun, itatahimik ka. Lalo na mangangaral ka. Ang mangangaral, nagsasalita po yan. Nasa Korinto yan, boss eh. Di ba? Yung talatang binabasa natin dati. Ang nanghuhula, nagsasalita sa mga tao sa ikapangangaral, sa ikatitibay, at sa ikaaaliw. Ayun. Ganun ang isang ministro ng Diyos na pinakikilala ni Bes noon dati na bilang isang manggagawa, nang huhula ka, nagsasalita sa tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Kaya ang ministro, ang manggagawa o ang leader, lalo na sabi nga ni Bes noon, nagsasalita yan sa mga tao. Paano ka mangangaral lang hindi ka nagsasalita? Kaya may video nun, di ba, dati. Napapanood natin sa Reddit, ang sinasabi, pwede ba kapatid na Eli kung papaanong pwede kang mangaral nang hindi ka nagsasalita? Mangaral nang hindi ka magsasalita kung pwede ka namang mangaral. Di ba? Pwede ka naman pala mangaral. Ba't di ka mangaral na lang nang nagsasalita? Bakit mangangaral ka pa nang hindi nagsasalita? Pwede ka naman palang mangaral nang nagsasalita ka. Bakit prefer mo yung hindi magsalita? Mangaral ka. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ngayon, ano, dinugtong dyan? Ang dinugtong dyan, yung nandun kay Pedro, kung papaanong ang babae mahihikayat niya yung kanyang asawa sa pamamagitan ng walang salita. Mahihikayat niya yung kanyang asawa. Hindi naman sa miyembro yun eh. Ayun. Doon pumapasok yung, bakit ganun? Parang ang layo yan. Unti-unti na nadagdagan na ayuno na pwedeng kumain, tapos patawaran, pwede tayong magpatawaran ng kahit na hindi tayo magtitibuan. Ang dami nun. So, struggle po namin yon. Hindi na namin mabilang sa kamay yung mga dugtungan ng salita na ang layo ng patunog. So, nakaramdam kami noon dati ng takot. Natakot kami, baka mamaya masamang espiritu na yung bumabalot sa isip namin. Kasi ba't ganon? Si Brad Josel tuwan-tuwa. Hyper na hyper sila. Palakpak ng palakpak. Anong nakakatawa? Parang ganon. Anong meron? Bakit parang hindi ko naiintindihan? Ako lang. Kaya nag-reach out ako noon kay Broccoli. Sabi ko kay Broccoli. Kasi wala akong makausap eh. Sa manggagawa. Kasi mare-red flag ako. Lalo na miyembro, hindi ko pwedeng kausapin. So si Broccoli, na napagdiskitahan ko, tawagan ko nga itong tao na to. Alam ko, miyembro to eh. Anong nangyari dito? Ayun. Yun na nga yung kanakwento ni Broccoli kanina na unang magkausap kami, ayaw pang gumana ng mikropono. Tapos sabi ni Broccoli, sige po, sa susunod na lang Brad, kasi sayang po ang oras eh. Love ko, suplado naman ito.
Sorry naman. Suplado na mukha ko nito. Sige na nga, wag na nga. Pero nahihiya ako sa kanya, no? Kasi tinitingala ko si Broccoli kasi may podcast siya eh. So marami na rin siyang mga subscriber at followers. Parang nakakahiya. Oo nga, nakakahiya. Awa naman ng kapalaran, umubra. Ayun, nagkausap kami, 4 na oras yata, boss. Tama ba? Ganun. So, haba nating nag-usap. Umabot kami ng 4 na oras. Doon niya na-introduce sa akin yung Reddit. Ano ka kay Reddit? So, binasa ko yung Reddit. Anak ng putakte, yung nararamdaman kong akala ko ako yung merong masamang budi, masamang diwa, ba't ako nagkakaroon ng tanong? Hindi lang pala ako yung nagtatanong. Ang dami na pala namin noon that time, mag-1,000 na pala. Yung ang nararamdaman ko, bakit parang nung binabasa ko tong article sa Reddit, parang ako writer. Yung sinasabi nung nagsasalita sa Reddit, parang ako mismo. Nagugulat ako sa mga sinasabi nila. Parang ako to ah. Hindi naman ako, pero yung sinasabi nitong tao na to, iyon yung nararamdaman ko. Ay, hindi nga nagkabula. Ngayon, magpipitong-libo na. Mula sa 700, magpipitong-libo na. Pare-pareho ng sinasabi sa Reddit. Ayun. Kaya, na-bypass namin yon, yung takot na yon, na baka mamaya may masama tayong espiritu. Hindi pala ganon. Yung nararamdaman mo, totoo pala yon. Yung nararamdaman mong duda, totoo pala yon. Yung instinct na nararamdaman nyo, totoo po yan. Dahil nag-iisip lang po kayo. At welcome to the club. Hindi po dahil tayo'y masama, kundi tayo po ay natutulang mag-isip. Kaya po tayo nag-exit dyan sa MCGI. Meron ba tayong dapat pagsisihan? Wala po. Kung ano man yung mga ginugol nating oras at panahon in the past, that's fine. That's charged to experience. Okay lang yon. At hindi pa hupuhuli ang lahat para bumawi. Nandyan pa rin ang pamilya natin. Balikan natin sila, yung mga panahong nasayang, ibalik natin sa mga mahal natin sa buhay. Mayroon pa pong konting panahon para bumawi sa kanila. Hindi para magpakasama, kundi para bumawi sa mga taong napagkaitan natin ng oras at ng panahon. Ilang sa akin, Brooks, pasensya na, nahaba yung aking pahayag tonight. And sa lahat po na bumate, I really appreciate po. Salamat. Siguro sa susunod, magkakapaniigan pa rin tayo. Back to you, boss. DK, habol ako. Happy birthday. Nakalimutan ko, nakatulog ako. Hindi ako nakasama sa pagbate. Sorry. Ay, Ridel, thank you. Ridel, thank you. Thank you. Ba? May request sana ako sa birthday boy eh. Sige. May kinakabisado ako eh. Yung linya mo eh. Yung kami lang ay binabanggit mo lagi yun eh. Oo, boss. Oo, nabanggit ko once yun. Kami ang nakahalata. Yan, sige. Oo, yun. Sige, boss. Kayo sige. Kayo ang lumihis. Yan. Kayo ang lumihis. Kami ang nakahalata. Huwag niyong ipalagay na kami ang masama. Ayun. Kayo lumihis eh. Kayo nag-iba ng truck eh. Hindi yan yung truck na minamaneho ni Bes nung araw eh. Kami nakahalata. Tapos nung nag-out kami masama. Tingnan niyo muna sarili niyo bago kayo mag-akusa ng ibang kapwa niyo tao. Ayun. Itong si Katahan, boss, maganda pa birthday nito eh, si Katahan. Sabi? Ayun. Kilala mo naman tong si Katahan, di ba? BFF mo. Nagko-comment lang. Ano sabi? Ito yung naghahamon na sa Apalit tayo pumunta eh, di ba? At saka sa Luneta. Yeah. Kung hindi may problema itong si Katahan, birthday na birthday, no? Kung hindi may problema pag-iisip nitong si Katahan, boss, ano? Tingnan mo, ilan tayo dito sa podcast? Ang dami, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 25. 25 tayong naririto. 25 tayong naririto emanating from different points ng bansa at ng daigdig, ano? Pwede ba tayo mag-usap-usap kahit magkakalayo tayo at nagkakarinigan? Pwede naman, di ba? Kung ang gagawin natin lahat ng 25 na naririto, pupunta tayo lahat sa Luneta at doon tayo mag-uusap-usap. Practical ba? Hindi po.
Ano ang magagawa pagka nag-usap-usap tayo sa Luneta? At ano ang magagawa pag nag-usap-usap tayo sa Zoom? Pareho lang naman eh. Pag nag-usap-usap ba tayo sa Luneta, may lalabas na hiwaga. Yun din naman yun eh. Pag nag-usap-usap tayo sa Zoom, yun din naman yun eh. Ano ginawa mo? Nag-aksaya ka ng oras, panahon, pamasahe, pagod para pumunta sa Luneta para mag-usap-usap. Di ba? Eh kung may sentido kumun ka, gaya nga ng post mo, Brox. Di ba may post ka kanina? Kanina ba yung post mo? Sabi mo, turuan yata ang MCGI ng ano yun? Logic. 101? Logic Oo. 101. Kailangan itapik ni Kuya Logic 101. Kailangan ngayon ng mga defenders. Alam nyo, kailangan nyo po talaga ang Logic 101. Lalo na itong si Katahan. Anong pangalan nitong si Katahan? I-special mention na nga natin itong si Katahan. Roderick. Roderick Katahan. Roderick Katahan, alam mo kung wala rin lang problema yung iyong argumento, hindi ka rin nag-iisip eh, no? Bakit mo kami papupuntahin ng apalit para erase namin itong punto na to? Una, nasa Southern Tagalog ako, pupunta ng apalit for what? Ito na nga eh, hindi mo kailangan pumunta ng apalit para makapaglahad ka ng stand mo. Anong problema mo? Kung may matino kang isip, ano? Kung matino lang naman ang isip mo, bakit kailangan pumunta ng apalit para doon pa mag-expose ng aral na sasabihin mo? Gagawin mo, hahanap ka ng bato, ipupukpok mo sa ulo mo. Ang laki ng problema mo. Ang laki ng katangahan mo. Yun lang masasabi ko. Pasensya ka na for the word ha. Pero ang laki mong tanga. Kasi bakit napupunta ng Luneta para lang tayo mag-usap? Kung po pwede naman tayo mag-usap through telephone. O, di ba Brooks? Katotohanan, minsan nasa Cavite ka. O, di ba katotohanan, minsan nasa Mindoro ka. Katotohanan, minsan nasa, ano yung bansa mong pinuntahan? Thailand. Thailand. O, nasa Germany ka. Kailangan pa ba akong pumunta ng Germany para makausap kita kung sakaling nandun ka sa Germany? Hindi na. Eh, tawagan lang kita sa Zoom, pwede na tayo magkausap eh, di ba? Tapos na usapan, nagkausap na tayo. Ang gusto nitong si Katahan na may katangahan, pumunta tayo ng apalit para tayo mag-usap. Eh, di tanga nga. Pasensya na po. Katahan, pasensya ka na ha. Gamitin mo lang yung ano mo, Logic 101. Hindi naman sana nangahamag, pero kasi nakakapirwisyo yung iyong komento na hinahamon mo kami na mga exiter ng MCGI na pumunta ng apalit. Ano gusto mong gawin namin sa apalit? Mag-well? Ewan ka sa'yo, Katahan. Bahala ka buhay mo. Ayun, boss. Back to you. Masyado lang nahaba. Nakuha ko na oras mo. Ayun. Happy birthday. Yan po ang ating birthday boy. May request pa ba kayo? Ay, may regalo sa'yo si Seth. I-replay mo tong video. Sumayaw si Seth. Para sa'yo. Hanip. Send mo na lang exclusively para bukod. Pinakita na nga kanina. Matindi. Baka may request pa kayo kay Dark Knight. Pakantayin natin siguro. Putek. Kantahan natin ng nung Kilaob. Yung maligayang. Brox, hindi pag may pasok, hindi talaga ako sumisilip na sa YouTube. Ewan ko, nagising talaga ako. Tapos ito, 10:30 pa lang. Malamang may podcast pa. Tapos pag silip ko, sumilip pa sa YouTube, si Dicky nagsasalita. Bigla ako naalala, sabi ko, oo nga pala, birthday pala ni Dicky. Talaga nasakto na. Nasakto siguro. Hindi ako di ba, pag may pasok, hindi na ako dumada, hindi na ako sisilip actually. Kasi para makapagpahinga ng maayos. Na-tiyempo naman na, ayun nga, umihila ako actually, tapos sumilip ako sa YouTube kasi hindi ko, nawala na sa isip ko. Hindi nga ako napagpasa kay si Sansat eh. Wala. Tapos yun, birthday, biglang naalala ko birthday day. Kaya, siguro kaya ako nagising. Kalooban, di kayo. Joke lang. Ito lang, natin. Ano na lang yung mga natutunan natin sa ating mahal na Kuya Dark Knight.
Ano yung tumama talaga sa puso mo? Na, sabi ni Dark Knight ganito. Yun nga. Guys. Sa akin, madami di ko naman, actually, Sa lang, yung pinaka. Isipin ko muna, paunahin mo muna iba. Kasi, ako yung pinasabi ni Redel, yung request niya, yun. Napakaswabe. Yung sobrang, kumbaga, inano niya summarize yun sa isang train of thought na yun. Halos lahat ng mga sinasabi natin, yung mga hinaing sa Reddit, and pretty much everything. It's a culmination of everything that we have spoken about na sa simula wala naman tayong initially na issue tayo lang yung nakapansin na iba na. Ibang-iba ka na nga. Mga ganun. Ilang. May naisip na ba kayo? Ako. Okay. Ako, Brox, medyo naiiyak ako. Nung ginawa ko yung birthday greetings kay DK. Naiiyak ako talaga. Dami kasi niyang mahaba yung oras niya sa akin lagi. DK, hindi ko alam kung paano kita masasalamatan sa mga sa mga nagtulong mo sa akin. Alam mo yung ba yan? Hindi ko yata kaya sabihin. Sorry, nasira ko yung birthday mo. Yeah, go. Wala na akong wala. Maraming times na wala na ako dapat dito kundi dahil kay DK. DK, kulang pa kung sakaling kung magagawa ko lang lahat para maibalik ko yung mga naitulong mo sa akin, gagawin ko. Hindi ko alam kung salamat sa lahat, DK. Alam mo naman siguro yung isang hindi ko makakalimutan yung sabi niya sa akin na kasi yun ang lahat. Ano pa pinoproblema mo? Hindi. Ikaw na nga muna. Private ko na lang. Sorry na lang. Sorry. Grabe. Opo, it's kasi more than the podcast. Nag-uusap-usap din kami offline. Marami po talaga natulong si Dark Knight. Mga advice niya sa amin. Parang nakakatandang kuya. Siya talaga ang kuya. Kung meron kayong KD, meron kaming DK. Ayan. Guys, iba naman. Anyone else? Di masayod, hindi makapagsalita lahat. Sisisansat kasi. Pero wala, di ko talaga yun lang siguro yung binanggit ni Diki, yung binabanggit ni Diki. Kasi di ba offline nga pinag-uusapan natin, Brox. Sabi ko, yun nga yung binanggit ni Choi din na yung na-request ko kay Diki. Yun. Para kasing magandang linyahan niya yun. Yung kayo ang lumihis. Kami lang ang nakahalata. Yung ganun. Naging favorite ko. Kanina umaga actually na nagkukwentuhan, bigla pumasok sa isip. Kukwentuhan tayo. Mostly sa aral talaga yung mga sinabi, yung mga mapagpatuloy. Kasi yun yung bala ko Pag kinakausap ko to sila Totoy Bipo, ang bala ko palagi yung sinabi ni DK. Yung sakit, yung pala sabi nila sakit pala. Yung mga obvious na mali sila ng pagkaintindi. Yung karapatan, yung namamali sa diwa dahil sa
kaunawa. Yung pala, mga reklamador yun, hindi na dumating sa unawa, lagi na lang mali. Ayun, madami. Kung babalikan natin lahat. So, thank you, Brad Dark Knight. Kasi yan ang kailangan nating pang sa mga nandun pa na humawak sa aral. Pag ang mali ay yung aral na mismo, wala na. Kahit huwag nyo nang tignan yung mga properties, etc. Yung aral na lang na parang galing nga sa kanila lang. Ano yan? ACGesis. Oh. So, wala po talagang gabay ng Diyos ang sugo. Ayun, mostly ganun. Saka yung mga simpleng advice niya kanina, sabi niya, oh, Brox, yung mga bumabati, little things matter, yung mga ganun. It's a reminder for me na don't take them for granted. Kasi may ganun akong tendency na ang dami, ayoko na. Oh, natuto ko today kay Dark Knight. Sugo talaga, Dark Knight. Joke lang. Sige, Brad Don Juan. Hello, Brox. Good evening po. Maraming magaling magsalita kasi. Maraming magaling sa pulpito. Pero ang mahirap na magsalita kung nagsisinungaling ka. Si Dark Knight kasi, yung sinasabi niya totoo, galing sa puso. Ngayon, kung ang pakikinig mo ay galing din sa puso, maiintindihan mo eh. Hindi ka naman magkakaroon ng pandinig o interes sa isang taong nagsasalita sa pulpito kung ang pangdidinig mo lang ay yung literal na tenga. Tayo, nanggaling tayo sa MCGI, nadadigest natin yung mga salitang totoo. Nadadigest natin yung mga bagay na nanggagaling sa puso. So, ang karakter ni Dark Knight, siya yung tao na pag nagsasalita, hindi partikular sa isang tao. Siya yung pag nagsasalita sa kapakinabangan ng mas marami. Ganon kasi ang pangangaral ng salita ng Diyos. Gagamit ka ng Biblia, gagamit ka ng mga talata na madalas nating gamitin noon at mga paksa na nanggagaling sa puso, sa kapakinabangan ng mas nakarara. Yun lang po. Ayun, thank you po, Brad Don Juan. Yung iba. Bad Lost, ikaw ang partner ni DK. We might be wrong, but we might be right. Yung mga ganun. Aya ka ba, Bad Lost? Hello po. Good evening po. Ayan, malinaw po, Brox. Pwede naman po. Parang mahina, pero okay lang. Sige po, lalakasan ko na lang po yung aking tinig. Ayun, gusto ko lang po muling batiin si Dark Knight ng happy birthday and blessings po always. And para po sa akin, doon po sa character ni Lost, kaya po ay inspirasyon sa akin. Meron akong maraming mga pagkakataon na hindi ko makakalimutan na interactions natin. Although very few yung ating interactions, pero every single interaction is like a gold para sa akin, para batila dalisay na ginto. Bakit? Kasi alam mo, Brock, si DK hindi siya madalas mag-reply. Pero kapag nag-message sa akin, kahit gaano kaikli yung message niya, binavalue ko yun. As in, natutuwa ako pagka sa messenger ko, dun nga sa character ni Lost. Pag nakita ko na may message na nakalagay DK, talagang excited akong basahin. Kasi marami akong natututunan sa kanya. At isa na nga rito yung pag-alam ng mga malalim na bagay sa Biblia sa pamamagitan lamang ng reading comprehension, yung kanyang naituro. At naipaliwanag niya nga sa akin na hindi kailangan ng professing preacher para makaunawa, kundi ituon mo lang yung puso mo doon, yung focus, yung pag-iisip, maiintindihan mo at maiintindihan at mauunawa mo ng mauunawa yung mga bagay na dapat mong maunawa. At sa pamamagitan noon, na-inspire ako para, kumbaga parang siya sa akin,
to me, I'm a big fan of Dark Knight. And kumbaga, sinusundan ko yung yapak niya sa abot ng aking makakaya, kahit alam ko na hindi ganun kadali. Siyempre, of course, DK is unique. He's, kumbaga, a unique individual, and I can never be like him. But, he is my inspiration. Naalala ko before, nung, sabi ko nga, Brooks, nung una akong sumampa, tapos nakapagsalita ako laban sa mga, doon nga, sa mga kapatid na hindi, walang karunungan ang bibig, ano. Sabi ko sa sarili ko noon, ayoko na sana umakyat, Brooks, kasi ano pa yung ipaglalaban kong MCGI o mga kapatid kung ako mismo napahiya doon sa mga inaasal ng mga kapatid na fanatics. So sabi ko, ayoko na umakyat. Pero may one time na nagsabi si Dark Knight, dito papasok yung sinabi niya kanina na little things mean a lot. Kasi may sinabi siya before, naalala ko yun, hindi ko nakalimutan yun. Lagi ko pang actually, pinakikinggan-kinggan ko yun every once in a while. That's how he inspires me, and he continues to inspire me. Yung sinabi niya, sino ba yung kapatid na lost ba yon? Yung lost ba yon? Sabi niya na nagsasalita. Sabi niya kung pwede lang kahit 30 minutes papakinggan ko siya kasi nasa-satisfy ako sa mga sinasabi niya. Alam mo, Brooks, ano yon? Itinabi ko sa puso ko yon na para bang isang diamante. Hanggang ngayon, dala-dala ko yon. At gusto ko magpasalamat sa iyo, DK, doon sa moment na yon, na-inspire mo ako. Lalo na nung sinabi mo sa akin, nung one time, sabi mo sa akin, Dos, stay ka muna, usap muna tayo. Yun na yung mga moment na sinabi ko sa sarili ko, I I I I should be staying in this group. I think may purpose, and that's why I'm here. Yung character ni Lost ay nabuo dahil din kay Dark Knight. At nagpapasalamat ako kay Dark Knight. Happy birthday po ulit. Maraming salamat po sa Broccoli TV and friends. Sa inyo pong lahat, marami po akong natutunan sa inyong lahat. Salamat po. DK, happy birthday ulit and God bless always. Salamat po. Po, thank you po. But last, so para tayo ito na rin yung aralan, no? Yung mga aralan kayo sa isa't isa. Sa each and every one of you, may mga natututunan ako. So, parang ganun yun, no? Tayo talagang tunay na kulto at natutupad sa atin yung mga nakasulat. Sige, Choy. Hindi, share ko lang yung kanina. Nakikinig kasi ako ng mga random sa YouTube habang nagduluto. And one of the things I've listened to is, ito nga, yung binanggit mo nga, naalala ko lang, ay mga early Christians, like first generation after na Cristo, prior ma-set up yung yung church, ika nga, yung Catholic siguro, if I may, is ganun talaga yung yung institutional church na tinatawag, not necessarily Catholic specifically. Pero yung mga initial Christians, yun yung inaan nila. Allegedly sa mga scriptures, may binanggit doon na ang early Christians is more on sharing. Walang isang priest na nagsasalita lang at makikinig ka lang talaga. And everything is being shared based on what they have experienced and shared learnings. Ika nga, walang isang taong tama lang lahat ng sinasabi niya, napakikinggan siya lang. Lahat merong maiko-contribute, lahat may babahagi, and then essentially, so kasi iba-iba tayo na experience Hindi naman tayo hindi lahat ng sasabihin ng isang tao lang applicable sa lahat. And I think it's all for the best na whether kung Christian belief or whatever belief you have at the moment, it's always a good thing to share your experience, and which is what we're doing right now. Whether believer, non-believer, atheist, agnostics, Gnostics, you name it. It's a good practice what we do right now to essentially educate everyone, educate ourselves mainly, and hopefully, ika nga ni Brad Lost is ang goal is to be enlightened, makaunawa ng higher than what we already know. Kasi it's the foundation, or well, not foundation I suppose, but correct me if I'm wrong, Brad Lost, pero ibig sabihin lang, being open dun sa iba't ibang knowledge
gives us more diverse and more comprehensive and applicable information that we can apply to our daily lives and improve ourselves. Kaya nga, yun lang. Yun, thank you, Batchoy. Si Scale. Kailan birthday yung si Scale? Bukas ata. Hindi ko na ito ng si Scale. Sige, si Scale. Ay, away yata. Ayun. Birthday ko, malayo pa. Hindi, huwag niyo na isipin yan. Sa appearance ni DK sa podcast, parang yun yung start ng era talaga, no? Ng podcast na nag-improve ang podcast ng Broccoli. Sabi ko nga noon nung una kong pakinig sa Broccoli TV, sabi ko, parang mediocre lang naman. Parang ordinary, gano'n. Wala namang special, Pero over time, nag-improve siya. Lalo na nung pumasok na si DK. Parang naging, relatable and, na-miss ng mga kapatid. Yung mga turo na matalata, Biblia, yung gano'n. So, meron din ako realization sa pag dagdag niya sa podcast, na hindi totoo na pagka labas mo na MCGI, you will lose your gift. Hindi totoo. Hindi totoo na yung kaloob sa'yo ay kukunin o tatanggalin. Manapa, you could improve it. Ganon. DK, you did not lost your gift. At maaari mas na-improve mo pa. You have more people listening to you now. Diba? It's been a privilege. It's been a privilege to have you in the podcast. So we appreciate you and have a wonderful birthday. Yun lang po. Ako, allergic na ako sa yung Biblia na, ito ang kaulugan niya, ganun, sa kapag babasa-basa. Nung si DK nagbabasa, ginaganahan akong intindihin . Diba? Kayo rin ba? So, iba-iba ang dating ni Dark Knight. Brad Traveler. Hello. Hello, Brad. Good evening. Good evening to all. And again, happy birthday to Dark Knight, brother. Nalaman ko na hindi nagkakalayo yung edad natin. So, sa PUP ka pala. So, pupunta ako sa PUP noong mga panahon na yan, 1993. And kay DK, ang nagmarka sa akin yung salitang aprovecho. Oo, old words. Napag-google ako dahil sa salita niya aprovecho. At nalaman ko na, ewan ko kung itatama ako ni DK, but ang Spanish word pala siya to take advantage of. So, hindi pala siya aprovecho. Yung pala yung ibig sabihin niya according to Google. So, isa yan sa mga napulot ko sa kanya sa public speaking. Napakagaling niya sa public speaking. At may mga napupulot ako kung paano siya magsalita. Ang sarap kopyahin kasi malinaw, organized, yung thought niya organized na parang pinagandaan niya kahit hindi naman. So, ayun. So, again, happy birthday. Pumasok ako para batiin ka lang. Thank you, brother. Thank you. John. Thank you po. Sige, basa naman tayo dito sa comments. Si Nightblood. DK. Laki ng ambag mo sa akin mula nung closet pa ako at wala akong makausap. Pinalakas mo loob ko noon. Nagkaroon ako ng existential crisis.
nung dumami ang tanong ko sa Biblia. Salamat, DK. Ayun, shoutout kay Nightblood. Sabi si Seth, naloka ako before when I caught DK's attention on Reddit. He was worried. Yung post na sinabi ko gusto ko na mamatay. He shared my rant here sa podcast. Tapos ayun na, nag-cry ako here ilang beses. Tama? DK, hindi mo natutulungan. Unknowingly. Galing. Thank you. Dark Knight. Okay. Anyone else, guys? May iba dyan? Tahimik lang. Ayun, si Spoon. DK, salamat. Gusto mo bang basahin ko to, Spoon? Pati, okay lang ba? Pati daw misis niya. Closet na rin. Hopefully, maka-exit na kami. Alright. Brad Ali. Ali. Yes, happy birthday, DK. Yan, binabati natin ng happy birthday. Saka yun, dami palang no, na lumabas na. Anyway, ma-mention pala natin yung mga kapatid din dun sa kabila sa TikTok. Pala, lumabas na rin pala sila dun. Nag-face reveal na rin sila. Kita ko sila sila Oseo ba yun? Sila ayun, nagre-reveal na rin sila dahil ayun nga, parang gusto nilang ipakita na sila, reliable. Na-debunk naman ni Kuya Adel. Yung sinasabi nila nung nakaraan, 'di ba, dinidiskusyon nila si Kuya Adel doon sa kabila na wala raw sinabi si Brad Ellie na na yun nga yung may hinula si Bes na na katapusan, 'di ba? Ayun, yun na, panoorin na lang nila yung sa video ni Kuya Adel. Pero yun nga yung aking naging takeaway. Marami rin since nung nag si Brad Dark Knight, katulad na nung huli, yung isang naging na takeaway ko noon, yung sila dalawa ni Brad Loss, yung nila na pag-usapan nila yung tungkol sa yung sa pagbabautismo nga, yung nagbautismo kay Saint Paul, kay San Pablo, si Ananias. Yun, naalala ko yun. Yung pinag-aralan ko kasi siya ulit nung na-review ko, nung na-mention nung nakaraan. Na ito pa lang di ba, yung pagbabautismo niya. Saka si Ananias din pala yung yung nagpagaling dun sa, di ba, nabulag si San Pablo dati. Ito parang rin siguro to ewan ko kung merong siguro sa mga sumasampalataya na siguro yung pagkabulag parang ko rin siguro yung nangyari sa akin. Nung nandiyan ako sa MCJ, parang ganun ako bulag ako wala akong pakialam sa kung ano yung sasabihin ng iba. Na kung kahit yung daming mali ni Brad Ellie dati na hindi ko na-realize na puro puro kalokohan din yung mga pinagtuturo dyan. Ayun, yun yung na-realize ko. Parang siguro nangyari kay San Pablo na dating bulag. Ngayon, sa dami ng kasinungalingan dyan sa grupo na yan, sa samahan na yan, yun, nalibanagan ako, tulong ng Diyos na sinasampalatayanan ko. Ayun, na-realize ko yung huling na topic nila Brad Loss at ni Brad Dark Knight. Ayun, nagpapasalamat ko rin yun sa, ayun nga, since ako'y nananampalataya din, na niniwala ako na na ginagabayan pa rin ng Holy Spirit yung yung itong programa at saka yun sa maraming naliliwanagan din. Yun, salamat po sa pagbabahagi rin para maliwanagan pa yung maraming mga member diyan. Po. Magandang gabi po. Thank you, Brad Ali. Since day one nang nag-live ako, guest ko na si Ali. Hanggang ngayon nandito pa siya. Thank you. Si Scale, nag-raise po. Meron ka pang 4 minutes matapos ng birthday. Ay? Kailangan mo magsalita. May time oo, ko lang, na-appreciate ko lang talaga, na naisip-isip ko kasi buti na lang, si DK, naging alay natin. Paano na lang kung
kalaban din natin si DK, di ba? Baka nahirapan tayo na mag-debunk sa kanya. Wala lang na. Just a random thought. You are uh, a strong ally and a, a formidable enemy. Don't go, no, don't go against DK. Opo. Ang kalaban ni DK, kalaban din namin. Pambato. Yun. Pag may naghamon, bibla. Labanan mo si DK. Nagjo-joke nga sila na, diba, ni Red Zoro. Bago, ano yan? Dadaan muna kayo sa amin. Bago kay Broccoli. Diba? Parang gwardiya na hindi nyo matatalo yan. Si Dark Knight sa Biblia. Ayun, sige. May 3 minutes pa, Brad Lost. Ayun, habol lang po. DK, personally, well, to the men here, we beseech you not to stop. Kasi you're doing a great thing. Since siguro day one, you've been helping a lot of mga kapatid, yung mga nag-iisip na. So please don't stop. Huwag ka sana mapagod. And pakiusap namin sa'yo, sana lagi pa rin magpatuloy at yung sa pagmamalasakit mo sa lahat, sa mga closet, sa mga nag-iisip, kahit sa mga fanatics. I feel your heart. You're a good person, and sana magtuloy-tuloy lang yung ginagawa. You are Dark Knight and you're my inspiration. All of us, you are our inspiration and motivation. Please don't stop. Thank you po. Salamat po, bro. Thank you. Kala ko, we beseech you, O Lord. Yung beseech kasi ginagamit sa dasal. Namamanhik ka pa. Apa. Sige, Brother Riddle. Habol. Taga, bago ko sabihin yung sasabihin ko. Si Los talaga yung sasabihin ko, naging nauunahan ako. Yung sinabi niya, yung sasabihin ko. Tawag dito, naalala ko kasi binanggit ni DK kanina, yung na dumaan din siya dun sa time na, alam mo yung Brooks, yung ayaw na din niya. Pansin ko lahat tayo, Brooks, di ba? Dumaan na yata dun. Yung ayaw mo nang pumasok sa podcast. Oo naman. Lahat tayo, parang lahat tayo, yung dumaan sa part na nangimagod. Ayoko na. Oo, yung parang suko ko, parang basta parang gusto mo nang ihinto. Pero yun nga na-attract pa rin tayo na bakit siguro yun din DK wag para-pares naman tayong nakakaramdam na ng ganun, no. Para sa amin kailangan ka din talaga namin, no? Talagang ewan ko yung band natin na dito kahit na puro boses lang tayo, no. Yung karamihan sa atin di pa naman nagkita-kita, no. Yun lang para may yung common natin na kahit nasa parang ayaw na natin, wala naman tayong kututusin, wala naman tayong responsibility sa mga tao na doon sa pinanggalingan natin. Pero nandito pa rin tayo. Yun lang yung parang bigla ko na realize yun, sakto lang na nabanggit din yan ni Lost nga. Yun lang, meron talaga tayong common denominator. Sabi mo nga, Brooks, nung naalala ko rin nung isang beses. Sabi ko, di ba maglalaylo ko? Sabi mo sa akin. Oo. Di ka tatagal, mamimiss mo rin kami, sabi niya. Oo. Sabi mo sa akin. Hiatus for a few hours lang. Oo. Yun lang, bro. Salamat. Happy birthday ulit, DK. Yun, okay. Si Nana. Gusto mo bang basahin to na? O ako na? Huwag na mahiya. Meron pang hindi, lampas na. Tapos na po ang birthday ni DK. Hanggang dito po. Tabawa na. Ako na lang. Ayaw mag-unmute na. Happy birthday po, DK. Kapag nagsasalta ka, bigla ako ginaganahan makinig. Big help sa akin, sa amin, lalo sa mga paliwanag mo sa mga bagay-bagay na nagbigay rin ng liwanag sa isip namin. Sabi naman ni Lonely Heart. Salamat po, Brad DK, sa podcast and friends. Kung hindi dahil sa'yo,
Sa inyo, di siguro ako nakapag-exit at masamang tao ang tingin ko sa sarili ko. Salamat po ng marami. Happy birthday, Brad. More birthdays to come. Grabe na to. Ayan, siguro i-close na natin. Hinga na lang natin si Brad Dark Knight ng... Ito, last question ko, Brad Dark Knight. What do you think is the most important lesson life has taught you? Bilang ikaw ay idol namin. Yun. Putik idol. Yari ta. Ay, wala. Boss, napaka-overwhelming. Kasi sa inyo ko lang talaga natutunan yung maraming mga salita. Sa inyo ko lang narinig yun yung mga debunk. Hindi ko alam yun yung mga salita na yun nung una. Ano ba yung mga termino na ginagamit nyo, boss? Kung ano-ano mga napagdidid sa inyo. Non-sequitur. Hindi ko alam yun yung mga ganyan Kasi masyado kaming nakulong kay Bes. Kumbaga ang mundo po namin, umikot lang talaga sa MCGI. Di ba, yung nagkukwentuhan nga kayo tungkol sa babae, tungkol sa lalaki. Paano namin mapag-uusapan yun kung ang pinag-uusapan namin, tara po, manalangin na po tayo. Pag-uusapan namin tungkol sa Bible. Walang panahon para dun sa kung ano mga pinag-uusapan dati ni Nachoy, yung nabanggit ko nga sa kanila. Again, at the end of the day, nagpapasalamat po ako una sa lahat. Sa inyo mga naririto, sa lahat po na bumate, napaka-overwhelming. Hindi ko po ina-expect. Talaga pong totoo lang, sa totoo lang. Ang PS Bank lang po ang bumati sa akin. ng happy birthday for today. At hindi ko naman ito ina-expect. Biruin mo, alas 12 na, di tapos na yung birthday ko. Birthday ko sa laman, saka birthday ko sa espiritu. Ang dami palang babate ng happy birthday. At ang sarap sa kalooban po nun. Pasensya na kayo kung itong araw po na ito ay wala tayong naging podcast. Nabuhos lang po sa personal ng isang tao. Pasensya na po. Ano nyo na lang, balatan nyo na lang. Isang araw lang naman to. Hindi na naman to mauulit sa susunod na taon na uli at baka wala na namang ganun. Ang intention lang po namin sa podcast, hindi po para magpahanga. Wala pong ganun. Para hangaan kami, ang galing namin. Hindi po. Wala pong ganun. Ang intention lang namin dito, para po ilitaw namin sa abot po ng aming makakaya, yung mga balidong rason para po kayo magtiwala na yung inyong nararamdaman hindi mali. Yun ang intention namin. Kasi alam namin ang bumabalot sa puso at kaisipan ng nag-e-exit ng MCGI. Alam naming mayroong kayong parang espiritu na nagsasabi sa inyong masamang tao kayo, binawian na kayo ng espiritu ng Diyos, hindi na kayo kadiwa ng pangangasiwa. Yung ganun pong klase ng struggle, yung ganung klase ng dilema or predicament, yung nararamdaman nyo po na yun po ang gusto naming i-combat. At yun lang po ang malaking tulong na magagawa namin. Na kung sakaling dumarating sa punto ng buhay nyo, na yung stage na yan para kayong pinanghihinaan ng loob, parang gusto nyo nilang mamatay kaysa mawalay pa kayo sa MCGI, doon po kami gustong pumasok sa mga sitwasyon na ganon. Na, hey, wag nyo pong gawin yan. Kasi kung sakali man pong nararamdaman nyo na para kayong may masamang espiritu, para kayong masamang tao na dahil nagiging against na kayo sa MCGI, yun ang intensyon na. Para sabihin po namin sa inyo, hey kapatid na di tapak, hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Kung yan ang struggle mo ngayon, if that is your struggle right now, kami ang naunang nag-struggle dyan. Hinarap namin yan. Hindi isang araw, hindi isang linggo, buwan, at minsan umabot pa ng taon bago namin malampasan yung hirap ng kalooban na yan. Kaya yung experience nyo na yan, naramdaman po namin yan along the way sa paglilingkod namin. Pero nag-come up kami sa isang desisyon, eto na nga,
Ito na ang mga senyales, palatandaan na hindi nga totoo yung relihiyon na ating pinaniwalaan. Naging biktima lang din tayo ng maling pananampalataya. So, what's the most important lesson sa buhay mo? Kung tayo man po is nakulto, naging biktima man tayo ng maling religion, i-charge na lang po natin sa experience. Wala na tayong dapat sisihin pa. Ang pinakamahalaga kung ano yung meron right now. May natitira pa tayong buhay. Kaunti na lang din ang buhay ko. Bukas makalawa magsisenior na rin kami. Dati ang tawag sa akin utoy, kuya, tito, mama. Bukas makalawa tatawagin ka na rin lolo. Ang lesson po natin sa buhay ganito. Lahat tayo nang galing sa isang religion na yan, pare-pareho lang tayo na kulto. May panahon pa po para bumawi. Iyon ang pinakamahalaga sa akin right now. Yung nawala in the past, ibaling mo sa asawa mo, baling mo sa anak mo, baling mo sa pamilya mo, baling mo sa kaibigan mo. Yung mga pangyayari ng nakaraan, yun ang magsisilbing daan sa'yo para matahak mo yung isang magandang buhay. Yun lang sa akin, boss. Di ko napapahabain pa. Again, kung nagsalita man po kami, hindi para magpanga. Marami kaming nasabing salita mali. Marami kaming nasasabing salita na bibigla. Marami po kaming nasasabi, maaari nakaka-open sa iba. Pero isa lang po ang intensyon namin. Ang intensyon namin, paghilumin yung inyong nababagabag na kaisipan. Yun lang ang intensyon namin. Paghilumin ang inyong sugatang puso. Dahil sa mahabang panahon, para tayong nilapirat diyan sa iglesia na yan. Sa mahabang panahon, para tayong brutal na naka-experience ng masyadong pagtitiwala na ang akala natin dadalin tayo sa isang napakagandang buhay. Pero ang masama, naging biktima lang din pala tayo ng isang mapagsamantalang pananampalataya. Lessons in life, tuloy lang ang buhay, walang uurong para magpakasama, walang uurong para maghatol sa sarili para magpakamatay, may panahon pa po para i-enjoy ang buhay kung ano man ang meron ka. Ilang po sa akin, Brox. Pasensya na, again, na haba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Again, appreciated ko po lahat ng bumate mula sa puso ng Broccoli TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. At again, Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan, grabe. Goosebumps. Sige. Sige, putulin mo natin itong video na to. Lipat tayo dun sa 24/7, guys. Para sa mga gusto mag-share. Kahit 2 hours siguro. Samantala, tayo po mga kapatid dahil may load. See you again next podcast. Have a good night. Bye.